Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang World War o bangayan sa salita between Banatbay and Yusek Claire Castro. Okay. Nagsimula ang bangayan nila nung debate na ginawa ng News 5 or TV5. Debate ng mainstream media versus social media influencer, sino ang mas maasahan, sino ang mas credible, sino ang nagpapalaganap ng fake news, gano'n. So, mula sa debate na yun, parang uminit na ang salita between Banatbay and Yusek Claire Castro. At ako, bilang isang Marcos loyalist bago mag-eleksyon noong May 2022, inis na inis ako, galit na galit kay Banatbay dahil sinisira niya ang Marcos family. But only to find out, tama siya. Okay? Tama si Banatbay kasi moreno siya. Mas mabuti na lang sana si Yorme ang nanalo. Ay sa ito ngayon. So ngayon, all out, saludo na ako kay Banatbay. Isa siya sa mga magigiting at matatalino na DDS vlogger. So, kakampi na natin ngayon si Banatbay. Okay to. May Facebook reel ni Banatbay, nako. Inano niya yung word niya mismo ito, kamangmangan ni Yusek Claire Castro. Tungkol ito sa pahayag ng Yusek sa di umano promise ni PRRD na 7 pesos per kilo na bigas. Nag-promise daw ang dating Pangulo natin. Kasi napalpak yung kanilang 20 pesos per kilo ng bigas. Kaya ang kanilang cover up ito. Pahayag ng dating Pangulong Duterte na 7 pesos per kilong bigas. Okay. Pakinggan natin Fake news to dahil sa sobrang kamangmangan. Kamangmangan. Ang hina ng comprehension ni Madam. Panoorin po natin Natin mga Clear, tignan natin. Pakita ko na to. O sige pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? So dahil palpak yung kanilang 20 pesos na bigas, ito ang buwelta niya. Okay. Ito dati ang sinabi mga Clear. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oo. Oo. Kaya mo ginawa yung batas, restrictation note, Bakit? para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo. Ay, nangyari 7 pesos per kilo rice din after. Yan Grabe Madam, ayoko pong sabihin ng salitang tanga kasi hindi maganda manggaling sa akin po na sabihan ko kayo ng tanga kaya hindi ko po sasabihin yun. Pero Madam, yung pag-unawa nyo dito, grabe ho talaga, dinaig pa kayo ng grade 1. Maniwala ko kayo. Bakit? Ang sinasabi ho ni Pangulong Duterte dito, kaya tayo nagkaroon ng rice tarification upang mabawasan natin na hanggang sa 7 pesos ang maibawas natin. Hindi niya sinabing para mabawasan at maging 7 pesos na ang kada kilo ng bigas. Yes. Ano ba, te? Abogado ka ba talaga, te? Alina ho, para mabawasan natin hanggang 7 pesos ang maibawas natin. Ang isip mo, maging 7 pesos na lang ang bigas. Hindi ako makapaniwala dito sa Isa pa. Akala ko may news no dahil sa sobrang kamangmangan. Ang hina ng comprehension ni Madam. Panoorin po natin natin mga Clear, tignan natin. Pakita ko na to. O sige pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? So, dahil palpak yung kanilang 20 pesos. Ito, ang hinahanap na lang ni Yusek Claire Castro yung masira niya ang pangalan ng Duterte. Kaya pag may butas na ganyan, sige, singit. Yun, pangako, 7 pesos per kilong bigas. Ibig sabihin, mas masama ang administrasyon ng Pangulong Duterte kasi hindi niya natupad yung pangako 7 pesos per kilong bigas. Ang Pangulong Marcos Jr., okay lang ng kaunti kasi 20 pesos. Natupad isang araw. Grabe. Kailang, bilib ako dito kung bumanat si Banatbay, nakakasapol na sapol Pesos na bigas, ito ang buwelta niya. Okay. Ito dati ang sinabi mga Clear. Sige. Ay, sorry. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Oo. Oo. Kaya mo ginawa
yung batas, rice certification law, Oh, bakit? para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? 7 pesos per kilo rice din after. Yan, ha? Grabe, madam. Ayoko pong sabihin ng salitang tanga kasi hindi maganda manggaling sa akin po na sabihan ko kayo ng tanga. Kaya hindi ko po sasabihin yun. Pero madam, yung pag-unawa nyo dito, grabe ho talaga. Dinaig pa kayo ng grade 1. Maniwala ko kayo. Bakit? Ang sinasabi ho ni Pangulong Duterte dito, kaya tayo nagkaroon ng rice tarification upang mabawasan natin na hanggang sa 7 pesos ang maibawas natin. Hindi niya sinabing para mabawasan at maging 7 pesos na ang kada kilo ng bigas. Ano ba, te? Abogado ka ba talaga, te? Alina ho, para mabawasan natin hanggang 7 pesos ang maibawas natin. Ang isip mo, maging 7 pesos na lang ang bigas. Hindi ako makapaniwala dito sa... Ay, grabe, ano? Napakadaling intindihan naman sana. Kailan kung sa puso't utak mo, meron ka ng bias sa isang tao, ganon na talaga. Magiging yung judgment mo is clouded na ano na. Kasi hindi ka na objective eh. Dito, napakaklaro naman na kaya ipinasa yung rice tarification law hoping na ang presyo ng bigas mabawasan up to 7 pesos per kilo. Ano lang? So, ano ba yung prevailing presyo ng bigas nung panahon yun, 2019? Sabihin na lang natin 45. Okay? So, minus 7. Mapababa, maximum 7. So, magiging, ilan na lang? 38 pesos per kilo. Yun ang purpose ng rice tarification law. Ang pagkakaintindi ng ating Yusek Claire Castro, isang abogada, nag-promise si Pangulong Duterte na ibababa 7 pesos per kilong bigas. So, napakalayo. Okay. Ang daming comments. So, magbasa tayo mga comments. John Lupando, huwag nyo sabihing Tanji A, lalong magmumukhang Tanji A. Okay. Erinyo Malabanan. Paano naging abogado yan? Loretta Balingbing. Ma'am, manahimik na lang po kayo, nakakahiya ka. Ruth Lubino Parmosa. So ma'am, narinig ko iyang 7 peso bawas. Hindi po 7 per kilo. Tama, bawas lang. Joby Piamonte, nakalimutan niya Tagalog ng reduce. Lo Marie Rosal, unclear nga kasi. Maria Cleope, lawyers are human too. Unfortunately, not all of them are principal. Meron ding mahina ang comprehension gaya niya. Kaya nga, kamangmangan, sabi ni Banat Bay, daig pa kayo ng grade 1. So, sino ang mananaig sa laban ng Banat Bay and Claire Castro? Abangan ang susunod na kabanata. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito tinutulong natin sa tribong Talaandig. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mugyero. Dalon niya si ang balay. Oo. Sige, adto na ta. Sa balay ni Uncle. Salamat kayo sa panabang. Salamat sa panalangin. Nalangin sa Ginoo. Karon mo na ni ang atop sa nataga na mo ugero. Oh, salamat sir sa mga panalangin. Oo. Kay Hello na. Paday man.
Oh, garon uncle Ayan ka. Kanu. ante unsa ang inyong maistorya bahin sa nahatag sa inyo nga sin karno nindot na kayo yung atop. Una-una, Maayo na gyud oh. una nga among pasalamat nga naghatag sa ang Ginoo nga natanaw gyud mi sa Ginoo nga galisod gyud ang gaptuluan among balay. Oo. Na ikaduha gyud ang nagtan-aw sa kuan video nga nakita niya ang among balay nga kuan na gyud. Daan na gyud. Pasalamat sad mi sa kuan sponsor nga magpadayon pa gyud ang tabang kay daghan pang nagkinahanglan sa tabang sa kuan. Ikaw call. So, salamat kayo sa kuan. Una-una, ang Ginoo man gyud ang gatanaw sa atong problema, Oo. sa atong mga kulangon sa tanan, sa atong kuan gyud sa atong kinabuhi. Dugang ibubo niya ang mga grasya nga gikan sa iyaha nga ang tanang katawhan di man gyud na mawalang mga problema. Sponsor kang sir nga padayon pag gyud ang iyang pagtan-aw sa mga takayos tanan. Sige call ante salamat.